mahina o di kaya'y talagang walang sistema ng hustisya sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Yan daw ang ugat ng tinatawag na rido, away ng pamilya sa pamilya. Kung minsan, naisasalin yan hanggang sa mga susunod na mga henerasyon. Kaya nadadamay pati yung mga walang sangkot o hindi sangkot sa sigalot na yan. Yan ang isyong ating tinutukan sa paghahanda para sa nakatagdang Pilipinas Debates 2016. Maghaharap-harap po sa linggo ang 5 kandidato sa pagkapangulo at narito ang aking report. Kukunti lang ang present ngayon sa Raja Muda Elementary School sa Pikit, North Cotabato. May bantaraw kasi ng rido o away pamilya sa lugar, kaya natakot sa mga magulang na papasukin ang mga anak sa eskwelahan. Masayang lugar ang eskwelahan para kay Nornisa, isang estudyante sa grade 5. Hanggat hindi nag-aanunsyo ang mga guro na walang pasok, hindi siya lumiliban kahit may banta ng gulo. Nagbarilan po yung mga tao. Nagtabakit po kami. Nagtigil po kami nag-aral. Dahil? Dahil sa nagpabarilan. Nadamay ang tatay ni Nornisa sa rido nung 4 na taon pa lamang siya. Nung binare po ang aking ama, tapos nakahiga po ako sa kanyang yung kabilang kamay niya. Tapos, muntik na po ako magkuha ng bala. Yung rido, I believe it is a Maranao term that refers to yung nangyayari pag may hindi kasunduan na nauuwi sa karahasan between families or communities. Nitong Enero lang, 2016, ay nagbangkot si Nornisa dahil din sa rido. Kahit gustong mag-aral, hindi raw nila ito magawa sa evacuation site. 472 ang bilang ng mga estudyante sa Raja Muda Elementary School. Pero 30% lamang ang pumapasok sa mga ito. Sa silid-aralan na ito, isang estudyante lang ang pumasok. Minsan yung bata na mag-iyak kay magpursige na mag-aral, hindi makaya ng parents na magpunta ng eskwelahan. Kinukuha yan kung may init na talaga na istorya na magbabakbakan na naman. 1,500 pamilya ang nasangkot sa rido sa North Cotabato. Nito lamang Enero 2016. Hindi lang dito nangyayari ang problemang ito. May rido rin sa maraming lugar sa Mindanao. Paano ito susolusyonan ng nagnanais maging susunod na Pangulo ng Pilipinas? Ang sinasabi talaga that yung structural at long-term solution dyan ay patatatagin mo ang rule of law. Alam ng victim na meron akong pupuntahang korte. Malaking balakid sa pag-aaral ni Nornisa ang gyera sa lugar nila. Pagbakit po, kasi malilimutan mo na yung pinag-aralan mo. Dapat ay kasali sa planong pangkapayapaan ng susunod na presidente ang pagbuta sa rido.